Ang Cold War sa Europa at Amerika. Bagamat nagkaisa ang mga allies laban sa mga Nazi, ay nagsimula ang paghahati sa pagitan ng dalawang magkakampi dahil sa pangingibabaw ng hidwaan ng ideolohiya sa pagitan ng kapitalismo at komunismo. Ang pagsimula ng Cold War sa Europa at Amerika. Ang Estados Unidos ang pangunahing bansang demokratiko, samantalang ang Unyong Sobyet ay komunista. Ang desisyon sa Potsdam na hatiin ang Alemanya ay hindi lamang isang hakbang para sa pagbabalik ng kapayapaan, kundi isang pagsasaayos na nagpatibay sa hating pampulitika sa Europa. Isang hatian na nagbigay daan sa malawakang pagbabago sa rehiyon at nagtulak sa pag-usbong ng Cold War o hindi tuwirang labanan. Upang mapanatili ng Unyong Sobyet ang kapangyarihan sa silangang Europa, ay pinutol nito ang pakikipag-ugnayan sa mga kanluraning bansa. Naputol ang kalakalan, limitado ang paglalakbay, bawal ang pahayagan, magasin, aklat at programa sa radyo. Ito ang tinagurian ni Winston Churchill na Iron Curtain o pampulitikang paghahati sa pagitan ng Soviet Bloc at taga-kanluran. Ang pagbuo ng Iron Curtain at ideolohikal na hidwaan sa pagitan ng mga bansa sa kanluran at silangan ang naging pundasyon ng Truman Doctrine noong 1947. Ang Truman Doctrine ay inilunsad ng Estados Unidos sa pangunguna ni Pangulong Harry S. Truman bilang pangunahing hakbang upang pigilan ang paglaganap ng komunismo at tulungan ang mga bansang nasa panganib ng impluwensya ng Unyong Sobyet. Naglaan ang Estados Unidos ng $400 million upang suportahan ang Greece at Turkey. Ang tulong na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Estados Unidos upang pigilan ang paglaganap ng komunismo. Ang Truman Doctrine ay nagpatindi ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Sobyet at itinuturing na isa sa mga formal na simula ng Cold War. Kasunod ng pagsasakatuparan ng Truman Doctrine ay inulunsad ng Estados Unidos ang Marshall Plan, na kilala rin bilang European Recovery Program. Ito ay binuo ni George C. Marshall, ang Secretary of State ng Estados Unidos. Sa ilalim ng planong ito ay inalok ng Estados Unidos ng malawakang tulong pinansyal ang bawat bansa sa kanlurang Europa, kabilang na ang Grand Britanya. Layunin ng planong ito na muling buhayin ang ekonomiya ng rehiyon at pigilan ang paglaganap ng komunismo. Ayon sa plano ay magbibigay ang Estados Unidos ng humigit kumulang $13 bilyong, katumbas halos ng $150 billion sa kasalukuyan, sa 16 na bansa sa anyo ng mga pautang at grant sa mga bansang apektado ng digmaan sa kanlurang Europa. Ayon sa plano ay magbibigay ang Estados Unidos ng humigit kumulang $13 bilyong, katumbas halos ng $150 billion sa kasalukuyan, sa 16 na bansa sa anyo ng mga pautang at grant sa mga bansang apektado ng digmaan sa kanlurang Europa. Ang NATO at Warsaw Pact. Ang North Atlantic Treaty Organization o NATO ay itinatag noong April 4, 1949 bilang isang kasunduan sa pagitan ng 12 bansang kanluranin. Ang pangunahing layunin ng alyansang ito ay protektahan ang mga kasapi mula sa banta ng komunismo. Ang NATO ay nagsilbing kolektibong depensa kung saan ang mga kasaping bansa ay nagkasundong magtulungan at pagsamahin ang kanilang puwersang militar upang ipagtanggol ang bawat isa laban sa anumang pagsalakay. Sa pagkamatay ni Joseph Stalin noong 1953, ay sinikap ng bagong pamunuan ng Unyong Sobyet sa ilalim ni Nikita Khrushchev na panatilihin at palakasin ang kontrol nito sa silangang Europa. Binuo ng Unyong Sobyet ang Warsaw Pact noong 1955 bilang pananggalang nito sa NATO. Ang Warsaw Pact ay binubuo ng mga bansang nasa ilalim ng impluwensya ng Unyong Sobyet.
Nakasaad sa Warsaw Pact na ipagtatanggol ng lahat ng miyembro ang alinmang bansang kaanib nito sakaling lusubin ito ng kabilang kampo. Ang Space Race. Ang kompetisyon sa teknolohiya at agham sa pagitan ng Estados Unidos at Unyong Sobyet ay naging masidhi kaya isinilang ang tinawag na Space Race. 1955 unang nagdeklara ang Estados Unidos ng plano na magpadala ng artipisyal na satellite sa kalawakan. At bilang tugon ay agad na nagpahayag ang Unyong Sobyet ng katulad na plano. October 4, 1957 ay matagumpay na nailunsad ng Unyong Sobyet ang Sputnik 1, ang unang artipisyal na satellite na umikot sa mundo. Sinundan ng Sputnik 2 noong November 3, 1957 sakay ang asong si Laika, ang unang buhay na nilalang na ipinadala sa kalawakan. 1959 ay inulunsad nila ang Luna 2, ang unang spacecraft na nakarating sa buwan. Sakay ng Vostok 1, si Yuri Gagarin ang unang tao na nakaikot sa daigdig noong April 12, 1961, na siyang nagbigay ng malaking karangalan sa Unyong Sobyet. Upang matugunan ang mga hamon ng space race ay itinatag ng Estados Unidos ang National Aeronautics and Space Administration o NASA noong July 29, 1958 na siyang nanguna sa mga programa sa kalawakan. May 5, 1961 si Alan Shepard ang unang Amerikanong nakarating sa kalawakan. July 10, 1962 ay pinalipad sa kalawakan ang Telstar, isang pangkomunikasyon na satellite. Nagulat ang buong mundo sa nagawang ito ng Estados Unidos. Dahil sa pamamagitan nito ay maaari nang makatanggap ng tawag sa telepono at makakita ng palabas sa telebisyon mula sa ibang bansa. December 24, 1968 ay matagumpay na umikot ang misyong Apollo 8 sa buwan. July 20, 1969 ay nagtagumpay ang misyong Apollo 11 na makapagpadala ng tao sa buwan. Sina Neil Armstrong at Edwin Aldrin ang mga unang taong nakatapak sa ibabaw ng buwan. Ang Cuban Missile Crisis. Pinangunahan ni Fidel Castro ang pagpapatalsik sa diktadura ni Fulgencio Batista na kaalyado ng Estados Unidos. Naging pangamba ng Estados Unidos ang paglaganap ng komunismo sa Cuba, lalo na at malapit lamang ito sa Estados Unidos. Nagsagawa ng mga hakbang ang Estados Unidos upang mapigilan ang paglaganap ng komunismo sa Cuba, gaya ng pagpataw ng embargo. Bilang tugon mula sa banta ng Estados Unidos ay humingi naman ng tulong si Castro sa Unyong Sobyet na agad namang nagbigay ng suporta sa kanyang rehimen. Ang pagtanggap ng armas at tulong militar mula sa Sobyet ay nagbigay daan sa pagtatayo ng mga base ng missile sa Cuba noong 1962. Ang hakbang na ito ang nagsilbing tugon ng Sobyet upang kontrahin ang mga armas nuklear ng Estados Unidos sa Turkey. October 1962 sa pamamagitan ng isang aerial reconnaissance ay natuklasan ng Estados Unidos na nagtatayo ang Unyong Sobyet ng mga base ng missile sa Cuba. Ang pagkakatuklas na ito ay nagpasimula ng 13 araw ng matinding tensyon kung saan ang parehong panig ay gumamit ng estratehiyang brinkmanship, isang taktika kung saan sinasadya nilang ilapit ang sitwasyon sa bingit ng digmaan upang pilitin ang isa't isa na umatras o makipagkasundo. Nagpadala ang Estados Unidos ng isang plota ng mga sasakyang pandigma upang harangan ang mga barkong Sobyet na magdala ng karagdagang armas nuklear sa Cuba. Matapos ang masinsinang negosyasyon sa pagitan ni Pangulong John F. Kennedy at Chairman Nikita Khrushchev ay nagkasundo ang dalawang leader na tanggalin ang mga armas nuklear ng Unyong Sobyet sa Cuba. Bilang kapalit ay inalis din ng Estados Unidos ang kanilang mga missiles sa Turkey na nagbabantang makapinsala sa Unyong Sobyet. Ang Cold War sa Europa at Amerika.